Alamin naman natin na nag-eepekto ng bagyong Glenda mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. May news to go si Sherry Ann Torres. Sherry Ann? Yes, Susan, yung pinakahuling tala o detalye na nakuha ng National Disaster Risk Reduction Management Council ay lumalampas na sa 20 yung naitatala o kumpirmadong namatay na dito sa bagyong Glenda. Pero Susan, ayon mismo dito kay NDRRMC Executive Director Alexander Pama, ang nagiging problema daw nila ngayon ay yung pagpunta sa mga remote areas para madagdagan o makumpirma pa kung merong mga additional casualties na nakuha o nagkaroon itong bagyong Glenda. Susan, ang nagiging problema partikular ay doon mismo sa may Calabarzon region dahil nga daw marami pa rin doon ay isolated area talaga. Nagkakaroon daw sila ng problema na makakuha ng mga detalye dahil nga rin sa yung iba, merong mga lugar na masyadong malayo para makakuha ng detalye. Pero yung iba naman, meron pa rin mga problema sa komunikasyon dahil nga walang kuryente at yung iba wala na mga mobile phone. Ayon na dito kay Executive Director Alexander Pama ng NDRRMC, ang pinakahuling report na natanggap nila, 85% na ng mga Meralco consumers ay ngayon ay meron na o naibalik na yung supply ng kuryente. Pero doon sa Region 5, particular sa Bicol Region, no, ay zero pa rin ang power supply. Susan, ang nagiging pangunahing problema daw ayon sa National Grid Corporation of the Philippines ay hindi naman talaga yung supply mismo ng kuryente, kundi yung mga pagkakataon kung saan yung mga kable ng kuryente ay nasabitan ng mga puno o kaya ay nabuwal mismo yung poste ng kuryente. Iniiwasan din daw kasi ng NGCP na maibalik ang power supply pagkatapos ay maging problema naman yung seguridad ng mga tao at magkaroon ng insidente ng pagkakuryente ng mga mamamayan. Susan, sa ngayon ay nananatili o ngayon maayos na ang lahat ng kalsada dito sa National Capital Region. Pero pagdating sa Nueva Ecija, Aurora Road, gayon din ang sa may unang distrito ng lalawigan ng Pampanga, sa partikular na Susan sa may Baliwag, sa Candaba at Santa Ana, nananatili pa rin na hindi madaanan itong mga kalsadang ito dahil mataas pa rin daw ang putik at yung iba naman ay nananatili pa rin sarado dahil nga sa mga nakabuwal pa rin na iba't ibang bagay na dulot pa rin ng bagyong Glenda. Susan? So, Sherry Ann, inaasahan ba nila na ngayong araw na ito mas makakakuha sila ng mga updated report, lalong-lalo na doon sa mga lugar na sinabi mo kanina na hindi pa rin nila mapasok, mapenetrate dahil nga may mga naghambalang pang mga puno, mga kable at mga poste ng kuryente? Susan, ang sinasabi nga nitong si Executive Director Pama, no, hanggat maaari ay minamaximize nila yung pwedeng daluyan ng komunikasyon kasi nga ang problema yung iba walang mobile phone, yung iba naman mga local officials ay nagkakaroon ng problema sa komunikasyon dahil nga rin sa mga signal sa telepono, no. Pero umaasa daw sila ngayon na makakakuha sila ng additional information, particular na doon sa mga remote areas na tinutukoy nitong NDRRMC. Susan? Okay, maraming salamat, Sherry Ann Torres.